Mag-subscribe ka na! Hello, hello, Hello mga buweks ko! Magandang gabi sa inyo lahat. Galaw-galaw para hindi pa imburnal. Ayan, nakatayo tayo ngayon. Jiva! Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you! Jiva, para tayong ano? Para tayong journalist, no? Ang charay ng mga ganitong galawan, diba? Ang ganda pala pag nakatayo ka. Well, anyway, dati nagbablog ako, nakatayo naman ako. Ayan, yung ano lang, mga nakaraan lang na ano, ano tawag dito, mga earlier this year hanggang kalagitnaan, hanggang yung mga past days. Na nakaupo tayo. Pero ang ganda pala pag nakatayo. Kasi dati ano eh, may mga vlogs ako na nakatayo ako. So parang feeling ko journalist ako. Parang gano'n, no? Yung mga bago-bagong ano pa lang ako nung nagbablog, nung earlier this year. Parang gano'n. Yung may pagka-OA pa ako nung time na yun. Anyway, mga boys, kamusta naman kayo? Pasensya na, natutulog na kasi ang anak ko, kaya kinokontrol ko ang aking boses. But anyway, ayun, nanood nga tayo kanina ng pa-live natin, reaction para sa Miss International 2024. And unfortunately, alam ko maraming Pinoy ang talaga namang wasak na wasak ang puso, damdamin, at kaluluwa. Ngayong araw na ito, dahil nga sa nangyari sa atin sa Miss International, pero wala tayong magagawa dun mga buweks, no? Well, I think sana sa Binibining Pilipinas maging aral na ito, no? Sa nangyari nga kay Angelica Lopez kanina, napakaganda ni Angelica Lopez, ang ganda ng kanyang laban, ang ganda ng kanyang mga materials, ang ganda nung pinakita niyang laban sa Miss International. Pero yun nga, hindi siya destined, no? Tama ba yan? Destined as one of the candidates na pumasok doon or anong tawag dito, nakapunta-punta doon sa medyo, alam mo yun, first cut, second cut, yung mga ganun, no? Hindi man tayo nakarating doon, well, congratulations pa rin kay Angelica Lopez. We are so proud of you, a lot of Filipino people around the globe. We are so proud of you. And thank you for raising our flag sa Miss International or dito sa international stage. Ayan. So maraming salamat sa iyo. So sana sa Binibining Pilipinas maging aral na to, no? Okay lang minsan mag-explore or alam mo yun, anong tawag dito, anong tawag dito, may tawag din sa word na yun eh. Basta mag-explore, basta merong word na yun, nakalimutan ko mga buweks, pasensya na. So yung mag-explore and do some other things, no? Yun na yun. Nakalimutan ko. Basta sinabi yun sa sa Miss Universe Philippines. But anyway, mag-experiment. Ayan, okay lang yan, no? Pero siyempre, sana di nating iisipin or ng organization ng Binibining Pilipinas na siyempre, ito po ay Miss International pa din, di ba? So, Miss International, meron niyang prototype na hinahanap at alam naman natin kung ano talaga yung forte na dapat nating gawin, no? Ibig sabihin yung dapat nating i-deliver doon sa Miss International. Tingin ko, ngayon sa Miss International, hindi naman talaga nila hinahanap na yung barbihan. Kasi yung nanalo, hindi naman barbihan, di ba? Hindi naman siya barbihan. Si Venezuela, hindi rin naman yan barbihan, di ba? So, depende lang sa hinahanap nila talaga. Pero, ang nakikita ko sa Miss International Organization, dati kasi barbihan, pero ngayon parang hindi na ganun, di ba? Iba na, hindi, nakikita na naman natin yung ano, di ba? Yung mga previous winners, lalo na si Vietnam ngayon, hindi naman siya barbihan. Pero nakikita ko na kailangan talaga, kasi yung mga Japanese, you know, I've been to Japan, and I've seen a lot of Japanese there, kung paano sila kumilos. And of course, I have one of my good best friend, no? Na taga-Japan. Ayan, si Sotoko. Sotoko, shout out to you, my love. I miss you so much. Isa siya sa aking mga subscribers, no? Pero matagal ko na siyang kaibigan sa Australia. So, alam ko kung paano sila kumilos, magsalita, mahinhin. And yung mga Japanese, ganyan ang gusto nila talaga. Yung tipong, alam mo yon, parang hindi makabasag pinggan, tulad ng mga previous nating candidates sa Miss International, no? From Binibining Pilipinas. So dito, sa case ni Angelica Lopez, tingin ko,
hindi natin pwedeng sabihin, kasi ang dami nagsasabi OA eh. Hindi natin pwedeng sabihin OA. So, ganun talaga yung rampa niya. Tingin ko sumobra siya. Tingin ko, I don't know, maybe overwhelmed siya, so sobrang excited siya, so pero sana inaral niya or hindi niya tinanggal sa isip niya na yung nilalabanan niya ay ang Miss International, hindi ito Miss Grand International. Kasi tingin ko nakaapekto talaga yung galawan niya, yung kanyang pasarela, yung kanyang performances during the preliminary competition, yung naka-swimsuit sila. Sa totoo lang. Kasi tulad nga nung live natin kanina bago nag-start yung Miss International, sabi ko sa inyo, tinanong nyo sa akin kung ano sa tingin ko yung pwede maging placement ni Angelica Lopez sa Miss International. Ang sabi ko, hindi ako umaasa, 50-50 ako, pero kung sa ganda lang ni Angelica Lopez, deserving siya makapasok sa first cut, no? Pero kung babasehan natin yung performances niya dun sa swimsuit, tapos yung sa mga iba pa, yung parang ganun siya ng ganun, katulad yung kanina, di ba? Yung competition kanina, yung naka-costume siya, di ba? Ganun siya ng ganun. So, kumbaga, never ko nakita yan sa mga kandidata natin na lumaban sa Miss International. Kumbaga yung mga ganyang-ganyang galawan, pang Miss Grand yan eh, sa totoo lang, no? But anyway, natutuwa ako kay Angelica Lopez kasi meron itong potential na sumali pa sa ibang pageants like Miss Grand International. Sana talagang hindi niya tinanggal sa isip niya, kumbaga bago siya nagpunta ng Japan, na ang lalabanan niya ay ang Miss International, so hindi ibang pageant. So sayang lang talaga. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung sa beauty lang talaga, pagbabasihan, pasok na pasok talaga si Angelica Lopez. Ang ganda-ganda niya ngayon, ang ganda-ganda niya ngayong gabi. Kung tutuusin, para siyang manika eh. Mukha siyang Barbie talaga sa laban niya ngayon, sa Coronation Night. Kaya nga lang ayon, hindi tayo pinalad dahil nga siguro naka-apekto talaga yun, yung ganun. Tapos tinanong niyo ko doon sa swimsuit niya, hindi ko nga bet kasi nga masyado siyang, I don't know, masyado siyang sexy. Masyado siyang sexy. And aside from that, yung galawan niya doon, kung hindi man yun yung dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa first cut, pwede rin siguro sa kanyang, yun sa mga interview, sa communication skills niya. Kasi natatandaan ko nung lumaban siya ng Binibining Pilipinas, bet na bet ko siya. So kahit na hindi ganun kapasabog yung kanyang isinagot sa question and answer sa Binibining Pilipinas sa last Q&A portion or part, no? Siya talaga yung pinaka-bet ko na manalo kasi iba talaga yung kalibre niya, no? So nakikita ko na parang pwede to sa Miss International. Kasi yan na lang yung corona dyan, Miss International or Miss Globe. Pwedeng-pwede siya sa Miss International kasi sobrang ganda ni Angelica Lopez nung time na yon sa Binibining Pilipinas. And definitely, etong si Angelica Lopez, hindi katapusan para sa kanya, no? Masyado pa siyang bata. Kung hindi ako nagkakamali, she's only 23 years old. So marami pang pwede mangyari sa kanya. Ibig sabihin, Miss International Philippines, di ba? Or Binibining Pilipinas, Philippines. Or Binibining International, tama ba yon? Binibining Pilipinas International. Ayan, no? So marami pang, kumbaga high caliber na yan. May corona ng Binibining Pilipinas International. One of the alpha pageant sa mundo ng pageantry. So malaking ano na yan, tulong na yan kay Angelica Lopez para matawag siyang isang dekalibreng kandidata. And sana dito sa Miss International, sana hindi nagtatapos yung kanyang journey. Kasi naniniwala ako na si Angelica Lopez, meron pa siyang kakayahan na lumaban sa iba pang pageants or international pageants. Sana ituloy niya. Sayang. Pwede rin siya sa Miss Grand International. Naniniwala ako, pwede siya. So sana lang next time kung lalaban siya ng pageant, isipin niya mabuti bago siya pumunta dun sa host country kung ano yung nilalabanan niya. Yun ang importante. Kasi baka mamaya, ganito na naman yung mangyari sa susunod niyang laban, no? Nabawa, nasa Miss Universe siya, tapos galawan niya Miss Grand International. So, wala talaga. Wala. So, iba kasi, bawat pageants kasi iba-iba yan eh. Iba-iba yung, anong tawag dito? Katulad sa Miss Grand International, kailangan, maliksik ka, galawgaw ka, ganyan-ganyan. Galawgaw in a positive way, ah. Maharot, ganyan-ganyan. Maharot in a positive way, hindi yung maharot na iniisip nyo. So, sa Miss International naman, ang galawan dyan, mahinhin, no?
mahinhin, kailangan hindi makabasag pinggan, mga ganun-ganon. Yung parang tipong, makikidaan po ako. Pwede po ba makidaan doon? Kung okay lang po sana sa inyo. Kasi po kailangan kong dumaan doon para alam niyo na, di ba? Hindi yung parang doon, pwede ba makidaan doon? Kasi alam mo, kasi basta gusto kong dumaan doon, di ba? Para dumaan doon, charot! So, ayun, hindi dapat ganon. So, kailangan mahinhin, kalmado, ganun ang hinahanap ng mga Hapon. Kaya nga ayun, napaimburnal si Angelica Lopez, no? Pero alam ko, umiingay sa social media ngayon na ito nga, no, sinasabi nga nila na si Myrna Isguera from Abra, ayan, malaking pressure daw ito para sa kanya. Well, nakikita ko, oo, sobrang laki. Pero wag naman natin siyang i-pressure ng bonggang-bonggang mga buweks. Wag naman natin sabihin lumaklak siya ng bonggang glutathione or calamansi or whatsoever, mag-bleach siya ng katawan niya. Wag ganon. Maganda yung skin tone ni Myrna Isguera. Gustong-gusto ko at saka napakaganda ni Myrna Isguera. Ang kailangan niya lang gawin is i-tone down niya yung kanyang pasarela, di ba? Kasi sa Binibining Pilipinas, yung kanyang pasarela, medyo, alam niyo na, medyo papunta na doon kay Angelica Lopez. Sana, siya, dapat ang lapitan niya si Ian. Ayan, magaling dyan si Ian, no? Kasi ang pagtuturo ni Ian ng pasarela, alam mo yung kalmado, ganyan-ganyan, no? Parang for Miss Universe, ganyan-ganyan. Yan, si Ian, ang magaling sa mga ganyan-ganyan. So, mahaba pa, may mahigit 1 taon pa si Myrna Isguera bago sumabak sa Miss International. So, naniniwala ako, kayang-kaya ni Myrna Isguera yan. Huwag natin siyang i-pressure, no? Hayaan natin siya sa kanyang napakagandang skin tone, napakagandang body, napakagandang face. So, dapat lang talaga kalmahan. Kasi pag hindi niya kinalmahan, ang resulta na ibibigay sa kanya ng mga Hapon ay hindi rin nila kakalmahan. Di ba? Baka ipaimburnal din siya. Di ba mga Bex? Anyway, mga Bex, ito naman, nakakaloka naman ito. Itong si Miss Russia. Ayan, kung na-pick up nyo na ito, si Miss Earth Russia 2024. Nakakaloka naman itong baklang ito. So, may pa-chi-chi siya. Nakakaloka ito. Sabi niya, although grateful for the experience, kasi di ba, nung natapos yung Miss Earth, ng competition, di ba, ang saya-saya niya doon, di ba? Sobrang saya ni Russia doon. Pero ito na nga, Miss Russia says that the list of the final 4 was revealed a day before the pageant. Nakakaloka ito. She particularly mentioned USA, who is half Pinay, and under Rogil Flores. Ayan, no? Or producer of Miss Earth. Eto mga Bex, sa totoo lang, kung napanood yung Miss Earth, nung coronation nila, to be honest, in fairness naman kay US, mga Bex, no? Kung napanood nyo, si USA, napaka-witty. Kaya nga lang kasi, pagdating dun sa final Q&A, talagang medyo tagilid talaga yung sagutan ni USA. Pero USA, deserving. Kahit na sabihin mo pang alaga yan ni Mr. Rogil Flores, talagang magaling din si USA talaga. At saka maganda si USA. She can speak very well. Kumbaga siya, very eloquent. At saka matalino rin yung batang yun, no? Pero ito lang, no? Ano kaya itong mga sinasabi ni Miss Russia? Nakakaloka naman itong si Miss Russia, mga Bex. Parang, mga sinasabi niya na reveal na ganyan-ganyan na top 4 a day before the pageant, mga ganyan-ganyan, nakakaloka. Kasi nag-My Day ito, si Miss Russia. Nakita ko ito Ayun yung pinost niya. Ang sabi niya dito, ang pangalan niya si Ikatri Romanova. Ayan. Ekaterina Romanova, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi niya dito, mga Bex, Miss Earth runner-up 2024, but regardless of the result, I'm really happy that this contest is over. Though so many disappointments there were so many unfair moments and tears.
I still do not understand how the girl who had several plastic surgeries ended up in the finals and didn't hide it from the jury. I still don't understand how it was possible to publish the list of winners the day before the final. By the way, at first I thought it was a joke. But when they called the USA on the stage in front of me, I bowed my head. At that moment, I understood everything. Nakakaloka naman ito. May pagka-atitsyon na pala itong lola nyo. Nakakaloka, no? May pagkagarapal ang ugali nitong si Miss Rasha. Sayang ka, girl, no? You're so beautiful pa naman. But only outside, di ba? Binibigyan mo ng pangit na Miss Earth. Nakakaloka ka, girl, di ba? Sa tingin nyo, gagawin ba yan ng Miss Earth organization? I don't think so. Hindi chipangang Miss Earth, no? Sabihin na natin na ganyan ang Miss Earth, pero hindi yan kumikilos ng kachipan, di ba? Katulad nitong ginawa nitong atichona na itong si Miss Rasha. Talagang garapal ang ugali nitong babaitang ito. Yan ang nakikita ko sa kanya, no? Baka kasi ang sinasabi niya na nilabas yung Final Four, kasi na ng Missology, nakuha nila yung Final Four sa kanila, kung nakita nyo yun. Baka naman yung prediction ng Missology ang nakita nitong baklang ito. Nakakaloka naman itong si Miss Rasha. Bumalik ka na nga sa country nyo. Wala ka ewan ko sa'yo, wala kang maitulong sa Miss Earth. Diyos ko Lord, hindi na nga kayo pinabayaan ng Miss Earth eh. Ang ganda-ganda nga ng pinakita sa inyo ng Miss Earth, tapos gaganyanin mo pa, nakakaloka ka. Kaloka naman itong baklang ito. Yung prediction na yun siguro yung nakita niya, di ba? Ay, nang mahirap pag pala desisyon, di ba? Yung top 4, yung nakita niya. Sana bago siya tumalak sa social media, muna siya ng mga source niya, nakakaloka tong baklang to. Ayan, ngayon, pag sumali ka ulit ng pageant, hindi ka nasusuportahan ng mga Pinoy, kasi ganyan ang ugali mo, bakla ka, di ba? Kapag siya yung dapat ito yung tinatanong ni Gloria Diaz sa mga question niya. Di ba? Para matau-tauhan yung beauty and brain, mga ganyan-ganyan, no? Para malaman natin kung ano yung isasagot niya sa mga ganyan-ganyan. Para makita naman natin kung deserving naman talaga siya sa top 4. Di ba? Charot. So, but anyway, ayun nga, no? Baka nga yung nakita niya is yung hot picks ng Missology, di ba? I think na misunderstood niya yon sa tingin ko, yung prediction nila sa kanilang pageant page. Pero dapat hindi siya nagre-rely doon. Kasi at saka dapat nagbabasa siya, di ba? For sure, marunong naman siya magbasa. Kasi mamaya, nakita niya, hindi niya naman pala binasa. Siyempre, makikita niya Missology. Missology yun, hindi naman yung Miss Earth. And para namang sobra-sobra namang suntok sa buwan na ilalabas ng Miss Earth o itataya nila yung kanilang kredibilidad at integridad after na mga ilang taon na nasa alpha pageant sila. Etong si Miss Rasha, hindi nag-iisip kaltukan kita Di ba? Na-high blood ako sa iyo. Sumasakit ang dibdib ko. Charot lang, no? Pero eto yung inaakusahan niyang retoke, si Peru, ayan, di ba? Kasi nga talagang umingay sa social media na si Peru, ang daming retoke sa kanya, ayan. But anyway, ano naman problema doon kung may pera sila, kung gusto nila yun, kung gusto nilang enhancement, kung may datong sila, and they think na magbo-boost yun ng kanilang confidence, so why not? Ako lang, marami akong datong, nagparetoke na ako, mala Christine Hermosa na ako, di ba? Okay, Shanice pala, di ba? Charot. But anyway, ito na nga, no? I think talaga yun yung prediction ng Missology na nakita niya. Itong baklang ito, no? At saka, ayan, nag-desisyon na siya. Speaking of plastic surgeries, kailangan ba malaman ng mga judges na nagpa-plastic surgery ang mga kandidata? Diba? Kailangan bang ganon? Kailangan ba yun sa pag-a-apply nila sa Miss Earth? Parang hindi naman, or para makapasok sila sa finals? I don't think so, no? I don't think. Kalokohan yan. So, itong baklang ito, inggitera. Diba? Inggiterang malala ito. Nakakaloka itong baklang ito, So, ayun, no? Buti na lang hindi siya pumasok. Kasi ganyan yung ugali niya. Mala-atitsyon na pala itong baklang ito,
Pag may pa-mention pang ganyan, di ba? Nakakatawa lang itong si Miss Russia. Kumbaga, kahit naman may pati siya na ganyan, sa totoo lang, no? Kumbaga, narinig na natin yung sagot ng top 4, di ba? Kahit naman hindi palong-palo yung sagot ng top 4, kahit papaano naman, maganda rin naman yung bugahan. Actually, kumpara nga dito sa Miss International kanina, mas maganda yung top 4 ng Miss Earth Sa totoo lang. Kasi yung mga bugahan sa Miss International kanina, wali na wali. Di ba? Parang nagustuhan ko lang dun si Spain at saka si, ano ba yun, si Bolivia ba yun? Di ba nagkakamali yung isa si Bolivia? Tama ba? Bolivia, di ba? At saka si Spain. Kaya sila talaga yung nakikita kong kasi nung last year, binase nila yung parang bukod sa ganda at saka magandang kumuda. Sa Venezuela, maganda yung kuda, di ba? So ngayon, ini-expect ko parang ganon, parang lumilevel up ang Miss International Organization na hindi lang sila sa puro ganda, pero ngayon iba yung kinuha nila, di ba? Yung kinurunahan nila, ewan ko na lang talaga. Pero congratulations naman kay Miss Vietnam. Very deserving din naman, no? Siyempre, naghirap yan, nag-effort yan. So, give na natin yan sa Vietnam. So, ayun, nakita naman natin yung bugahan ng itong apat na pumasok sa top 4 sa Miss Earth, diba? Maano naman sila, kahit papaano, mas may sense naman yung kanilang bugahan doon sa final Q&A, diba? Buti na lang hindi siya nakapasok, diba? Kasi kung ganito yung bugahan itong atichona na ito, good luck, diba? Pati ba naman plastic surgery, ginagawa ng issue, nakakaloka naman ito, Kumbaga, pasalamat na nga lang siya nakapasok sa semifinals, di ba? Hindi na lang siya maging thankful. Kumbaga, attitude pala itong na ito. Aklang ito, mga buweks, nakakaloka. Parang minsan makikita mo, basta parang nakakaloka yung mga ganyang kandidata, di ba? Dapat yung mga ganyan, hindi na sumasali sa pageant, yung may mga attitude problem, di ba? Ang ganda pa naman niya, sa totoo lang, no? Pero kasi minsan yung ganda may budol. May budol sa pag-uugali. So, minsan hindi lahat maganda inside and out Yung iba talagang maganda lang physically, pero inside, ayan, imburnal. Di ba? So, ayan ang sinasabi ng mga talunan, di ba? Pag natalo, ayan, ganyan-ganyan. Ang daming talak, no? Kahit yung organization sisiraan. Di ba? So, move on na lang, Russia. Balik ka na sa country nyo. Ayan, to stop the violence and eme-eme. Di ba? Nakakaloka. Ang saya-saya niya sa video, nakita natin sa kanya mga post. Tapos ngayon may ganyan-ganyan. O baka naman may nagsulsul dito. Di ba? Alam niyo niya. But anyway, kahit na may nagsulsul pa dyan, kung mabuti ang kalooban nitong Miss Russia na ito, hindi siya magagaganyan sa social media. Di ba? Siyempre may pinag-aralan yan. Dapat ginamit niya ito. Hindi yun. Di ba? Anyway, Diyos ko Lord, expect na natin na magkakaroon talaga ng mga hula-hula sa mundo ng pageantry, sa mga Facebook pages, kung i-base sa mga preliminary sa preliminary competition ng Miss Earth, no? Ibig sabihin sa mga kaganapan nila, ayan, wala naman palang preliminary. Ibig sabihin sa mga kaganapan nila sa Miss Earth, makikita mo talaga di ba? Makikita mo, mapipredict mo, makikita mo kung sino talaga yung mga kung sino baybayan lang talaga yung Miss Earth competition every year, no? At saka ito masasabi ko lang sa'yo, Miss Russia yung answer mo, anong tawag dito? Yung answer mo doon sa Miss Earth, sa tingin mo ba, papasok ka sa top 4? I don't think so. Good luck sa'yo, girl, di ba? Tingin ko hindi. Sorry ka na lang, girl, no? So now, tell me, di ba? Ayan, tell me, Tell me. Di ba? Pero ito, naloka dito kay bakla. Binura niya nga yung post niya, no? Na-shokot, di ba? Minay day niya yan, bitter. Bitter siya talaga, no? Ito sabihin ko sa'yo, number one, the mention of plastic surgery of other candidates is such a demeaning statement towards her fellow candidates. Number one yan. Talked about empowering and supporting other women. This contradicts it all. Itanim mo yan sa isip mo, Number two. The prediction she was talking about is the Missosology prediction. And it will always be a prediction. Diba? Sana nagbabasa ka, girl. This group does not have access to the SGV result, no? So, wala silang access doon, di ba? So, which is kept until finals night. Ayan, di ba?
Atong si Rasha, pinapa-imburnal pa yung Missology. Nananahimik ang Missology, di ba? So, ayun, she actually plays really high, itong si Miss Rasha, no? So, I don't know where the bitterness is coming from, di ba? So, parang, ayan, dinadamay sa Missology, di ba? Hindi naman tamay daw, di ba? Sana naman Miss Rasha, no? Masasabi ko lang sa'yo, girl, sana nagbabasa ka. Libre lang naman yan, di ba? Huwag ka magpakasyunga Earths. Kasi pag nagpakasyunga Earths ka, imburnal, yan ka na, di ba? Sinisiraan mo Miss Earth. Ang ganda ng pinakita sa'yo ng Miss Earth Organization, inalagaan kayo, sinuportahan kayo, di ba? Pinrotektahan kayo, pinalamon kayo, di ba? Pinatulog kayo sa magandang hotel, binigyan kayo ng magandang entablado. Di ba lahat-lahat na lang binigay sa inyo? Spoon feeding kayo ng buong buo, di ba? Ngayon yan ang sasabihin mo sa aming beauty pageants, die. Good luck sa'yo, girl. Di ba mga Bex? Nakakaloka itong si Miss Rasha. So, good luck na lang sa'yo, no? Attitude. Attitude ka, girl. Nanggigigil ako sa'yo. Charot. So, ayun, no? Kumbaga, saan mo naman nahanap ito? Bakla ka, di ba? Deleted na kasi yung post niya, no? Wala na doon. Attitude itong si Miss Rasha, nakakaloka, no? Kung wala itong attitude, hindi yung magaganyan, eh. Kumbaga, iniisip ko, wala tayong makikita mga ganyang reklamo sa Miss Earth. Pero ayan, si Miss Rasha, hindi matanggap ang kanyang pagkatalo, di ba? Attitude na isahan ng Miss Earth, charot, di ba? Kaya nga, ayun, dapat ka lang i-unplace. Siguro nga na-feel na yan ng organization na yung ganyang attitude mo, no? So, tama lang yan sa'yo. Next year, unplace ulit kayo dahil sa ugali mo. Charing, di ba? Hindi naman. So, ayun. Para sa akin, hindi niya deserve ang placement sa Miss Earth dahil maganda lang siya. Pero ang kanyang ugali ay imburnal. Di ba? Tulad ng iba dyan sa Chubi-Chubi. Di ba? Charot! Anyway, mga Brex, ito pang isang imburnal, no? Charot. Si Raul Rocha, yun, ako loka naman ito. Ang sabi dito, Miss Universe will be moving her date in 2025. So this Monday, November 11, the meeting of national directors at Miss Universe in Mexico City was held and they were informed about some important things. Etong sinabi, each country must have its candidate chosen by August 17, 2025, which is presumed that Miss Universe 2025 will possibly take place in October next year. Ayan ang sabi niya. Candidates must be born in the country they represent. Ang tsara yan. So, if the winner of the contest cannot attend, the command line must be followed. Example, it must be sent to the first finalist, and if she cannot, sorry about that, the one who follows her not by external designation outside the national contest. Each national organization must work in conjunction with Miss Universe to market products and services specific to the brand for its growth. Ayan, magbebenta-benta na sila ng mga kung ano-ano dyan, di ba? Nakakaloka ito. Alam niyo, sa totoo lang, parang business na lang talaga ang mga beauty pageants. Hindi na siya katulad ng dati, di ba? Parang wala na tayong makita eh. Siguro yung mga ibang minor pageants na lang yung mga, alam niyo yun, na parang, basta, yung mga mabibigat na pageants ngayon, mapa-minor man o mapa-major, talagang business na lang talaga mga buweks. Yan ang nakikita ko. Wala na yung, basta, yung dating beauty pageant na tinitingala natin sa lahat ng klase ng pageantry. Parang hindi na ganon. Ang sabi, on November 16, during the final, the headquarters of Miss Universe 2025 will be announced. Headquarters that has already been signed, negotiated, and confirmed. So I think, ito yung nasa Thailand. Kung hindi yung nasa Thailand,
meron sila sa Mexico. Pero sana sa Thailand. For sure yan sa Thailand. I think so, kay Hello the Universe. Kasi nabanggit ni Hello the Universe yan dati. So, but anyway, alam ko, natanong nyo to sa ating live kanina. Kaya lang, syempre, I segregated this issue or topic sa ating live sa Miss International kanina. Kasi gusto ko naka-focus lang tayo sa Miss International. Anyway, so ang ibig sabihin ba neto ay magkakaroon na talaga ng pagbabago. Todo-todong pagbabago sa Miss Universe. Kasi ganito yan eh. Halimbawa, nag-work ka, di ba? Pag nagkaroon ka ng bagong management or ng bagong manager or general manager, expect mo na magkakaroon ng malaking pagbabago. So, ganito ang nangyayari ngayon sa Miss Universe organization. So, yun sa sinasabi naman nila na All-Star Edition, it's peke yun. So, fake yun. Hindi daw totoo yun. Sabi ni Hello the Universe. So, fake news daw yun. But anyway, eto nga no. Yung sinasabi na must be born in the country they represent. Ang bigat niyan, mga bweks. Alam naman natin ng ating mga kandidata. Di ba? Kumbaga, ang dami nating half-fees, no? Hindi naman lahat pinanganak sa Pilipinas. So, sa totoo lang, no, ang dami nating half-fees na talagang super high caliber. Hindi ko naman sinasabi na wala tayong high caliber sa Pilipinas. Pero, ano ba ito? Parang, kung iisipin mo, well, maganda naman talaga. Like yung mga time nila Shamsi Supsup, di ba? Nila Jeanine Togonon, nila MJ Lastimosa, maganda yan. Pero syempre, yung mga hapis natin, yung iba dyan, pinanganak sa ibang bansa. So ano to, nanginginig ba ang Miss Universe organization? Di ba? Nanginginig ba talaga sa Pilipinas? Di ba? Kasi kung iisipin mo, ang patama nito, unang-una, nangunguna tayo. Kasi lagi tayo may pinapadala mga halfies, di ba? Sa Miss Universe. So ayun, if this is true, this can be problematic. My opinion. Sa iba nating beauty queens na pinanganak sa ibang bansa, even if they spent majority of their lives here sa Pilipinas, no? And kahit na Philippine passport holder pa yung mga kandidata na yun or sila, doesn't matter anymore. Sa totoo lang, no? Nakakaloka itong ano na ito. Itong, anong tawag nito? Pinaputok. Putok talaga. Netong si Raul Rocha, no? Threatened ata itong mga bweks. Threatened yata sila. No, sa ating mga half-Pinay na lumalaban sa Miss Universe pageant. Obviously, di ba? So, threatened talaga sila. I remember si Venus Ra, nung time na yun, no? Dethronement ang ibinigay sa kanya ng Binibining Pilipinas na issue yung birthplace niya, kung hindi ako nagkakamali, no? At yung kanyang birth certificate. Kasi nga, sa ibang bansa siya, ipinanganak, di ba? Pero, months old pa lang siya, kung hindi ako nagkakamali, inuwi siya ng kanyang nanay, no? Inuwi siya sa Pilipinas and she was born, ano tawag dito? She was born out of wedlock, di ba? Pero since lumaki na siya dito sa ating bansa, sa Pilipinas, napaka-inconsiderate naman ng policy ng Miss Universe organization ngayon. Sa totoo lang, no? Kung ganyan ang gusto nilang mangyari. May mga instances kasi naman talaga na mangyayari na ganyan. Sa totoo lang, no? Kung noon pa man may rules na ganyan, yung Miss Universe organization, hindi sana si Venus Ra makaka-join sa Miss Universe that time. Sa totoo lang, no? So, maswerte lang talaga tayo dahil ito, nakalaban si Venus Ra at hindi ganito yung kalakaran ng Miss Universe. So, bago pa man nangyari ito, ang dami na nating nakuha sa Miss Universe, di ba? Bago pa man dumating itong mga buwisit na ito sa Miss Universe organization. Si Hello the Universe at saka si Raul Rocha, di ba? That's very tricky, to be honest, kasi we have Miss Universe of Philippines franchises all over the world representing the Filipino community in their respective state or country. Di ba?
Nakakaloka, ganun din yung other countries like, sabihin natin, Ecuador, Venezuela, Mexico, di ba yung mga yan? Just name a few. Ang dami sa kanilang ipinanganak. Di ba? Ang daming ipinanganak sa Amerika. So, ibig sabihin ba, ganun din yun? Di ba? So, dapat, kumbaga pinanganak sila doon. So, dapat hindi na rin sila pwedeng sumali na Miss Universe. Kasi nga, kung i-represent nila yung Mexico, tapos doon sila pinanganak, so dapat ganun. Dapat patas lahat. Pero, paano natin malalaman ito kung talagang wala silang mekos-mekos? Di ba? Isipin nyo rin yan. Yung mga mekos-mekos na ganyan. Siyempre, sila may-ari ng Miss Universe. Baka mamaya kumbaga, maaapektuhan din yung mga chay-chay. Diba? So, paano mangyayari yon mga buweks, diba? So, imimekos-mekos nila ang mga papeles. Okay, go na lang din tayo sa recto, diba? Why not, diba? Madaming maraming babagsak dito, mga buweks, no? Lalo na sa mga Meksikana, sa totoo lang, no? Madami sa kanila ang pinanganak sa US. Aminin natin yan. Each national organization must work in conjunction with Miss Universe to market products and services specific to the brand for its growth. Diba? So yan naman nakikita ko talaga further proof that they struggle to keep up with the already established Miss Universe organization business accruement that they felt the need to resort to online selling tactics. Diba? So, bawal na ang half or dual citizenship. Yun ba yun? Na sumali sa Miss Universe organization. So, yan bang gusto mangyari nitong dalawang ugok na ito? Diba? Siguro naman pwede. Pero ayun nga lang, syempre dapat kailangan doon ka ipinanganak sa bansang i-represent mo. Like for example, i-represent mo ang Pilipinas and then Hafiz ka, so make sure na pinanganak ka sa Pilipinas kahit na Hafiz ka, kahit na may iba kang lahi. Pero kung halimbawa, pinanganak ka sa Australia, pinanganak ka sa America, and then yung meron kang dual citizenship dahil sa parent mo, halimbawa, Filipina yung nanay mo, hindi ka pwedeng lumaban. Kasi dun ka ipinanganak sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. So, yan ang gusto nilang mangyari ngayon. So, ibig sabihin, hindi natuloy yung ibang franchise. Ganun ba yon na Miss Universe Philippines abroad? Kasi ang dami na yan eh. Kasi sigurado nang hindi Miss Universe Philippines ang makukuha nila. Kasi syempre, sasali sila ng Miss Universe Philippines. Definitely, gusto nila masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Di ba? So, paano ngayon kung ganito na? So, mawawala na yung ating mga Filipino community na sumasali sa Miss Universe, 'di ba? Yung may mga franchise. So ayaw naman siguro nila ng supra lang, 'di ba? Ayaw naman siguro nila ng ganyan lang. Ibig sabihin, supranational or ng Miss Cashmo, 'di ba? Miss Cashmo talaga. Yun nga ang sinasabi nila, must be born in the country they represent. Ayan. Market products and services. So alam nyo na, sa next Miss Universe Philippines, magbebenta ito, no? Magbebenta-benta. Tapos ang kanilang new headquarters sa Thailand. Ayan, for sure yan. Kasi nabanggit na yan ni Hello the Universe. Mukhang itatapat ng Miss Universe ang kanilang organization sa Miss Grand International. Diba? Kasi kay Papanawat ay nagla-live selling sila. So, ganyan ang gagawin nila. For sure yan. Nakikita-kita ko. Baka threatened sila, no? Kasi, kumbaga, kung iisipin mo, 4 ang mga half Pinay ngayon sa Miss Universe. Diba? Sa tingin nyo ba, nandyan si Bahrain, nandyan si New Zealand, nandyan si Great Britain, nandyan si Philippines. Diba? Parang nakikita-kita ko dito sa sa Miss Universe organization, threatened talaga sila. No, mga buwegs? Anyway, ano sa tingin nyo? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Nanggigigil ako dito sa mga nito mga balasubas na ito eh. Si Hello the Universe at saka si Raul Rocha, diba? Isama mo pa si Tandang Osmel, Gurang, diba? Si Orangutan, diba? Anyway, mga buwegs, ito naman, nakakatuwa naman to, no? Ito, exciting ito.
Ang sabi daw dito, first Filipino-made Miss Universe crown. I'm pretty sure nakita nyo na yan, no? So ayun, hindi pa nare-reveal yung crown na. Yung pinost ko kanina, yun lang kumakalat sa social media. Kinagat ko lang, diba? Pero hindi pa nare-reveal ang crown. So, i-reveal yan tomorrow. Ayan, on the 12th of November. So, tomorrow yan. So, hindi ko pa alam kung anong oras. So, anyway, ayun nga, sabi, first Filipino-made Miss Universe crown. My gosh! Kudos sa mga Pilipino. Ang dami na namang magsasabing, I am proud to be a Filipino. Diba? Kudos naman, no? Sustainability advocate and Jewelmer CEO Jacques, kung hindi ako nagkakamali, Jacques Christophe Branelic, ang ganda ng pangalan niya, proudly shared via Instagram post that the Filipino or the first Filipino-made Miss Universe crown will be unveiled very, very soon. O, diba? So, ayun, from Palawan to the universe, ang kanyang pinost, ang kanyang sinabi doon. So, off we go to Mexico City to launch the new crown of Miss Universe by Jewelmer. O, diba? So, first time for the universe to have a crown made in the Philippines, adorned by our national gem, o Jimbon Charaya, the Golden South Sea Pearl. Ayan naman ay hindi naman maikakaila na alam na nating lahat yan na yan ang corona sa Miss Universe of Philippines. Ang mga corona sa supranational, sa Miss Charm, at lalong-lalo na sa title ng Miss Universe Philippines, di ba? Para daw sa bayan, Branelic wrote in his post, ang taray, di ba? The first ever Filipino-made crown will be unveiled in Miss Universe 2024 tomorrow, November 12. A-update ko kayo kung anong oras ito. So ayun, nakakatuwa lang. Sobrang wow na wow ako dito sa mga kaganapang ito na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sobrang nakakatuwa sa ano mo yun? Bilang isang Pilipino, no? Sino ba naman, who would have thought, di ba, na ang number one pageant sa buong mundo, na sinasabi nila, na ang gumawa ng corona ngayon sa Miss Universe ay from the Philippines. Di ba? Na tayo lagi dati ay napapaimburnal sa mga past years, no, before IMG era sa Miss Universe. Pero ngayon, ang Pilipinas ang namumukod tangi na gumawa lang naman ng isang napakagandang corona. For sure, napakagandang corona niyan. Hindi tayo ipapahiya ng Jewelmer, sa totoo lang. Kasi sa totoo lang, ang corona natin sa Miss Universe, gustong-gusto ko eh. Maganda yung corona natin. That's why I even bought the replica of Miss Universe Philippines. So I'm pretty sure maganda ang coronang ito. And of course, di ba, South Sea Pearls. So, hindi lang natin alam siguro, I don't know kung gold din ito. So, titignan natin. Hindi ko alam kasi pag sinabing South Sea Pearls or kung gold yung itsura, parang ganun sa Miss Universe Philippines. But anyway, makikita natin yan. So, ito na nga, no? Filipinos obviously are so amazing and very talented, humble, di ba? So, sana more inventions from talented Pinoys, di ba, sa ating mga kababayang Pilipino. Ilabas nyo ang inyong talento. Kasi itong mga ganitong kaganapan, hindi imposible din yung mangyari sa inyo. So lahat ng Pilipino sa buong mundo, kahit na saang mang sulok ng mundo, I believe meron kayong talento. Ilabas nyo. So, ipakita nyo sa mundo, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo, huwag kang magjajagoit, ipagmalaki mo, Pinoy, ako, Pinay tayo, diba? Baklang-bakla ito. Parang hyper ako ngayon, mga buweks. Nakakaloka ito. Kasi excited ako sa magmamasahe lang. Mamaya. Ay, pukimari ko. Ang sakit. So, ano, kasi nasa lababo ka. Nasa harapan kasi ako ng lababo, mga buweks. Ayan, kitang-kita nyo naman ang aming mansyon, di ba? Nasa ano lang kami, nasa kusina lang kami. Ayan, harapan ko yung lababo. Di ba, nag-live na nga din tayo kagabi. Kita nyo naman ang laki ng aming painting sa aming mansyon, di ba? Papakita ko sa inyo, So, ayan, di ba? Laki. Kita nyo, ayan, lababo siya. Di ba?
So, ayan, dyan ako nagbablog, diba? So, ayun, carry lang. Sosyali naman yung dating natin. So, why not, diba? Charot! So, ayun, sign of winning na daw ba ito for Miss Universe Philippines Chelsea Manalo? Sa tingin niyo mga buwegs, para kay Chelsea Manalo kaya itong corona na ito? Well, para sa akin, hindi ako naniniwala sa mga signs. Alam niyo yan, no? Sa mga ganyan-ganyan, mga haka-haka, hindi ako naniniwala. Pero, naniniwala ako kay Chelsea Manalo sa kanyang laban sa Miss Universe, sa kanyang mga pinapakita ngayon. Hindi imposibleng si Chelsea Manalo ay makasungkit din ng corona ng Miss Universe, di ba? Hindi imposible yan. Kasi nakikita natin yung laban ni Chelsea Manalo. So, wag nating masyadong dinadown ang isang Chelsea Manalo. Kasi hindi nyo alam na baka nga mamaya itong corona na ito ay sa ulo niya ito isasalpak, di ba? Hindi naman imposible yan, di ba? Pero wag tayo masyadong kumapit para hindi tayo masasaktan, di ba? It's about her destiny. Kung destiny niya talaga, destiny niya. Pero kung hindi, ang importante doon, tayo mga Pilipino, nagtulong-tulong, nagbayanihan, tumulong tayo kay Chelsea Manalo, sinuportahan natin siya. Yun ang mahalaga. Yun ang pagiging isang tunay na Pilipino. Dahil nakisama ka sa bayanihan ng sambayan ng Pilipino sa laban ng ating kababayang si Chelsea Manalo. Diba? So anyway, ito na mga buweks, no? Congratulations kay Mr. Branelec. Ayun ba? Tama ba ang pagkakaano ko? Baka mali ang pagkakaano ko, basa ko. Kay Mr. Branelec. Ayun, congratulations to you and to the entire Jewelmer team for making this happen. Nakakatuwa lang, no? Imagine, ito sa totoo lang, imagine if our very own Chelsea Manalo wins the 5th Miss Universe crown, di ba? Isipin nyo, for the Philippines, and eventually wears the new Filipino-made Miss Universe crown on top of her head. Di ba? Wouldn't that be something? Di ba? Wouldn't that be something? Di ba? Ang ganda. Sana lang, no? Sana lang talaga. Kung ako lang masusunod, ay nako. Kay Chelsea Manalo nyo na lang ibigay yan. Di ba? Please. So, hoping sana maisuot ito ng ating sariling kandidata. Ang sarili nating kandidata sa unang-unang pagkakataon, di ba? Manifesting for the 5th crown for Miss Universe para sa Pilipinas. It's about time. It's about time for the Filipino people na magkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na mas makilala tayo sa buong mundo. Kasi very talented ang mga Filipino and we deserve this recognition. No? I'm so proud to be a Filipino. At alam nyo yan, walang mekos-mekos yan. Alam nyo kung paano ko suportahan ang Pilipinas. No questions asked. So anyway, no, sana Filipino din ang magsuot. Sana si Chelsea Manalo, no? Pero syempre, kung ibang magsusuot, we should be proud still, no? We should still be proud. Kasi kung iisipin nyo, ibang bansa, kung halimbawa manalo sa Miss Universe, ang suot-suot, corona ng Pilipinas. Saan ka pa? Corona from the Philippines. Diba? So nakakatuwa lang yon. So ayun, tapos ending, Philippines pala yung magsusuot ng corona. Diba? Chelsea Manalo, tapos balance, babae pa rin yung Diba? What the chances are? Di po mga buweks, laban lang Chelsea Manalo. Nandito lang kami sa likod mo. Now, we are behind of you. We are behind you. Ayan, correct natin ang grammar. We are behind you. We are just here behind you. Sa laban mo. So, sana, no? Hello, the universe. Sana lang talaga, no? Ibigay nyo na kay Chelsea Manalo ito. No? At lang napapansin ko lang, no? Si Hello the Universe, kahit na binabardagulan natin yan dito sa Parade of Beauty, love ko pa rin yung baklang yan. Sa totoo lang, love ko pa rin yan. Kaya lang syempre, minsan nakakainis lang yung kanya mga galawan, you know, as one of the owners of Miss Universe organization. But, you know, to be honest, I still love her. Gusto ko yan si Hello the Universe. Tingin ko meron siyang kabutihang puso. Tingin ko talaga meron. Tingin ko, meron pa rin yung pagmamahal sa Pilipinas. Sa totoo lang. Kasi yung mga business niyan, like, you know, sa mga kinukuhanan niya ng mga teleserye, sa GMA, sa ABS-CBN, so noon-noon pa hanggang ngayon, malaki yung nakikita kong respeto niya sa mga Pilipino. At I believe na malaki ang paghanga nito sa mga Pilipino sa Pilipinas.
Sa totoo lang. Mas ano ko kay Raul Rocha. Mas, paano ba sasabihin to? Mas diskumpiyado ko kay Raul Rocha. Kasi di ba, si Hello the Universe, mostly for a clout. So, kung paano siya magsalita, tingin ko parang, I don't know, there's something in her na parang she is just going with the flow. You know, para mang asar, para mang ganto, for a clout, mga ganyan-ganyan. But it's business, no? Pero kay Raul Rocha, tahimik. Di ba ang sabi nila, yung mas tahimik, ang mas matinik, ang mas delikado. So watch out tayo. Tingin ko kay Raul Rocha talaga. So hihintayin natin hanggang matapos ang Miss Universe competition this year and tignan natin kung ano yung ang magiging bugahan ni Raul Rocha, di ba? So tingin ko si Raul Rocha nasa loob ang kulo. So tingin ko itong si Hello the Universe really has high respect for the Filipinos. Nararamdaman ko yan, no? For her to choose Filipino-made, di ba? Maybe it's time for the bashers to respect a little bit, kahit papaano, no? Respect back. Enough of conspiracy theories, di ba? Accept the outcome of the contest. Sa tingin ko. Pero kasi ang mga Pilipino, eto sa akin lang pero kasi sa mga Pilipino, pag nakikita natin maganda talaga yung inilaban ng Pilipinas, hindi tayo pumapayag ng ganun-ganun lang. Di ba? Lalo na kung alam natin may mekus na nangyari. So marunong tayong tumanggap ng pagkatalo, pero syempre, hindi rin tayo marunong tumanggap ng pagkatalo pag alam natin na ito ay mekus. Talagang ipaglalaban natin ng buo ng ating puso, ng ating kaluluwa ang ating kandidata. Kasi, yan din ang ginawa ng ating mga kandidata habang lumalaban sila sa kompetisyon ng kahit na ano pa mang international pageant. So, ayun. Kumbaga, nung nakita ko ito ngayong araw, alam mo yun, itong legit nga na si Jewelmer ang gumawa ng corona for Miss Universe organization. Dito ko talaga mas na-feel at sana kayo rin mga buwek, sana kayo rin, no? Na meron pa palang dahilan, meron pa rin palang dahilan upang mahalin nyo ang ating bansang Pilipinas. And you should be proud that you guys are Filipinos. Diba? You should be proud. At dapat kung ano yung meron tayo sa Pilipinas, suportahan natin Miss Earth, kahit na sinasabi niyong ganyan yan, suportahan natin, that is our own international pageant. Diba? Suportahan natin lahat ng mga kandidata nating lumalaban sa international pageant. Kung yung ibang bansa nga, mga kapitbahay nating mga dilulo, ginagawa nila. Bakit tayo hindi natin magawa yun? Bakit tayo hindi natin magawang mag-unite para sa ating mga kandidata na lumalaban sa international pageant? Diba? Tama na yung ganito, dapat si ganito, dapat si ganyan, dapat ito ang gawin, dapat ganito yung gawin, dapat ito ang inilaban, dapat ito yung nanalo sa ganito ganyan, ito yung mag-represent ng country natin. That's enough. We should have unity. Yun ang dapat because we are all Filipinos. Diba? Sabihin mo may halfies or whatever. Balibalik ta rin mo man ang mundo, iisang dugo ang nananalaytay sa ating mga Pilipino. Kaya dapat ay nagkakaisa tayo. Diba? Anyway, support nyo si Chelsea Manalo sa mga botohan. Kung ayaw nyo gumastos, may mga free votings dyan. Kung meron naman kayo medyo datong, sige, magbigay kayo, okay lang yan. Kung bukal naman sa inyong kalooban. Sa mga naghahanap po ng link kung paano bumoto, punta kayo sa Miss Universe app. And then, kung wala naman kayo Miss Universe app, magpunta lang kayo sa kanilang Facebook page. Nandoon po yung link. Please support Chelsea Manalo and of course, to all the Filipina and Filipino who are competing sa international pageant because they need us. Hindi lang sila yung dapat nandoon. Malayo man tayo sa kanila, dapat paramdam natin na malapit lang sila sa atin at malapit lang tayo sa kanila. Kasi iba yung pakiramdam na kapag lumalaban ang ating mga kandidato sa international pageant sa ibang bansa. Iba ang audience doon.
Diba? Walang masyadong Pilipino. Sana kahit sa social media or kahit sa mga botohan, ganyan-ganyan, iparamdam natin yung kanilang importansya. Di ba mga Bex? Anyway mga Bex, ano masasabi niyo dito sa ating chika ngayong gabing ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now mga Bex, and I love you all. Bye! See ya!